Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa, gaya ng dati ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Ilugin sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Chris Ladot. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po ang kapatid na Crispin Ladot, lokal po ng Ilugin, distrito po ng Metro Manila East. Ako po ay isang pangulong diakono po ng aming lokal. Sa kasalukuyan po, may sarili po kaming negosyong pangpamilya po. Asawa ko naman po, ang pangalan po ay Maria Teresa Ladot. At 3 po ang naging anak po namin na nagpapangalang Christine Abigail, Chris Angela, saka po Christian Andre. Ako po ay dating Katoliko po. Ang asawa ko naman po ay dati pong born-again Christian. Ako po nung mula pagkabata po, ang natutunan ko po sa pagiging Katoliko ay yung pong tinuturo ng magulang ko ng kung paano manalangin at kung paano isaulo yung mga panalangin na yun. Yun po ang pangunahing natutunan ko bilang Katoliko. Ngayon po, yung pagsimba naman po, kumbaga sa pagsimba sa Katoliko, tuwing birthday ko lang po nagagawa yun sa pagpasko po ng Katoliko. Bata pa po ako sa aming probinsya po sa Sorsogon, ay naaanyayahan na po ako sa mga pamamahayag po ng Iglesia ni Cristo. Sa una po ay nagbibigay lang po, nakikisama, hanggang sa unti-unti po nagkakaroon po ako ng interes sa aral na naririnig ko po sa Iglesia. Then dumating po yung pagkakataon na nakasama po ako sa mga kapatid sa iglesia na natirhan ko po yung bahay po nila nung ako po ay pumunta ng Manila. Doon po nag-umpisa, nagpadoktrina po ako, but later on, doon ko po na-realize at naramdaman po yung aral ng iglesia ay totoo. Napatunayan ko po na ito po yung tunay na relihiyon dahil po sa aral po na tinuturo po ng iglesia. Pangunahin na po sa kung paano po ako nagka-interest ay yung pong kalagayan po ng Panginoong Hesukristo na tanging iglesia lang po ang nagtuturo ng Panginoong Hesukristo bagamat Panginoon po ay tao po sa kalagayan. Ukol po sa kaligtasan, tangi po iglesia ni Kristo ang nag-iisang relihiyon na ililigtas po ng Panginoong Hesukristo na siyang ulo po ng iglesia. So, wala pong ibang choice ang tao, wala pong ibang option kundi umanib sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto po nilang maligtas, hindi po naging madali sa akin ang pagpapasya na mag-Iglesia ni Cristo. Unang-una po sa sarili ko, tinityak ko po muna na tama po yung gagawin ko at aaniban ko po. Hanggang sa dumating po yung realisasyon na wala po talagang ibang relihiyon na pwedeng ikaligtas ng tao, kundi po yung Iglesia ni Cristo. Nandoon din po yung pag-uusig. Una po sa mga kamag-anak po namin, sa kamag-anak ko pong tinitirhan dito sa Manila, saradong Katoliko po sila. Nandoon po inusig po nila ako. Kahit nga po nandoon nakikisama ako sa kanila, talagang nandoon po yung pagtutol nila sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo. Ang mga magulang ko po at pamilya ko po ay tutol po sila sa pag-iiglesia ni Cristo ko. Kasi hindi po nila nauunawaan kung ano po yung halaga po ng iglesia. Nanindigan po ako sa tunay na aral na naririnig ko at naunawaan ko. Wala pong ibang option ang tao kundi ang pumunta po sa iglesia para maligtas. Nabautismohan po ako sa Central po taong 1990 po. Ang naramdaman ko po sa panahon po ng bautismo,
ay pakiramdam po na wala pong kapareha. Ibig ko pong sabihin, hindi nyo po mailalarawan yung naramdaman ko po sa pagkakataon na yun. Nandun po yung masaya po yung pakiramdam, nandoon po yung excitement, saka po higit po sa lahat yung panatag po na kalooban na narating ko na po yung bautismo. Nung ako po yung Iglesia ni Cristo na, naisip po yung pamilya ko kung paano po sila, gawa ng Katoliko nga po sila. So ang ginawa ko po, may pagkakataon naman akong ma-mission sila, isa-isa ko po silang kinuha at pinatira sa bahay para makapakinig sila sa doktrina po sa bahay. Yun po ang naging umpisa nila at natutuwa po ako. Halos lahat po sila ay Iglesia ni Cristo na. Isa na lang pong kapatid ko ang hindi Iglesia. Sa lokal po ng Sorsogon City, ang nanay ko po ay isa pong diakonesa. Ang kapatid ko naman po, mga kapatid ko po ay nasa finance po yung isa. Yun ang pong isa ay nasa kalihiman naman po. Lahat po halos sila ay may tungkulin na. Pati po mga pamangkin ko, lahat po sila may tungkulin na rin po. Paglipas po ng maraming panahon, marami po akong napatunayan na hindi po ako nagkamali sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Unang-una na po, sa pamumuhay po sa mundong ito, naranasan ko po yung pagpapalang hindi ko naranasan sa pagiging Katoliko po noon. Napatunayan ko rin po na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay ikabubuti po ng lahat. Kaya po wala po talagang option kundi sumunod sa utos ng Diyos. Sa mga anak ko po, habang lumalaki sila, inuhubog na po namin mag-asawa, unang-una po, sa pananalangin. Bawat araw, bago umalis ang bahay, bago matulog, natutunan din po nila yung gawain yun. At lagi po, paalala sa kanila, bagamat hindi naman po natin sila nakakasama sa lahat ng pagkakataon, ay panatag po tayo dahil sa mga itinuro po natin sa kanila. At saka sa panalangin din po nating mga magulang na sa bawat araw ang pag-iingat po ay nasa kanila. Isa po sa mga hindi ko po makakalimutang itinuro po ng kapatid na Eduardo Manalo, tagapamahalang pangkalahatan po natin, ay yung panindigan po sa tungkulin. Na sa kahit sa anong hirap ay dapat tumutupad po ng tungkulin. Kasi ang hirap po, lilipas din po yun. May kapalit at may kapalit po yun na ginhawa po. Maging sa buhay pa lamang na ito, nandoon po yung pagpapala bilang may tungkulin. Ang may papangako ko po sa kanya, mananatili po ako sa tungkulin. At mananatili po akong mangunguna sa mga kapatid para magturo na may Diyos tayong sa lahat ng pagkakataon ay malalapitan sa anumang pangangailangan. Ipinangangako ko rin naman po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, na patuloy pong makikiisa sa kanila at pasasako po at hihikayatin po namin bilang mga pamunuan sa lokal ang patuloy na pagsunod po ng mga kapatid sa mga aral ng Diyos at ang pag-iingat po sa gusaling sambahang ito. Ako po si kapatid na Crispin Ladot, ikinararangal ko pong ako'y Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Chris Ladot. Mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Ilugin, sa Distrito Eklesyastiko ng Metro Manila East. At sa amin pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito pagkatapos po na makapagpakilala ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik pong muli ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga nasa proseso na
ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Binabati rin po namin ang lahat ng mga kapatid, mga may tungkulin, mga ministro at manggagawa sa pangunguna po ng ministrong tagapangasiwa sa distrito po ng Metro Manila East. At particular po na binabati namin si kapatid na Chris Ladot na kanina po ay ating na-interview. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Ilugin sa distrito eklesyastiko ng Metro Manila East. Si kapatid na Chris Ladot, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nung pagbigyan niya po ang paanyaya ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo noon nang siya ay anyayahan, bagamat nung una ay tumatanggi pa siya. Subalit nung pagbigyan niya na po ang paanyaya ng kapatid namin noon sa Iglesia ni Cristo, ay nagsimula na pong mabago ang kanyang pananaw ukol sa reliyon. Naunawaan niya sa kanyang ginawang pakikinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nga kanina ni kapatid na Chris Ladot, ay wala na anyang ibang option pa ang tao. Kung gusto niya na ang pagsambat paglilingkod niya itanggapin ng Diyos at maghatid ito sa Kanya, sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan, ay kailangan na umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Kaya nagawa po niyang iwanan yung dati niyang reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Cristo. At ngayon po ay napakasiglang kapatid, may tungkulin si kapatid na Chris Ladot. Marahil po mga ginigili po naming mga taga-subaybay ay merong itinatanong ang iba sa inyo kung bakit kailangan pa na ang tao para paging dapatin ang kanyang pagsambat paglilingkod at makatiyak siya ng pagtatamo ng kaligtasan, kailangan pa na umanib siya sa Iglesia ni Cristo. Ang mga kasagutan po sa mga katanungan na yan ay siya po nating tatalakayin sa pagkakataong ito. Subalit, ang ating po munang aalamin sa pagkakataong ito, kung napakarami man pong mga reliyon ngayon na di umano nagsasagawa ng pagsambat paglilingkod sa Diyos at di umano para sa kanila, ito ang maghahatid sa kanila sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, bakit nga po ba kailangan pa na ang tao ay mapabilang sa Iglesia ni Cristo? Anong uri po bang mga reliyon ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan? Ang karamihan po sa mga reliyon na nakatatag ngayon dito sa mundo. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin. Dito po sa Isaiah 59, ang talata po ay 8, pakinggan ninyo. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman at walang kahatulan sa kanilang mga lakad. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakaalam ng kapayapaan. Ano po kayang uring reliyon ang kinaroroonan ng mga tao sa sanglibutan? Ang sabi po sa talata ng Biblia, sila anya'y nagsigawa para sa kanila ng mga likong landas. Tandaan natin, ang tunay na reliyon po ay landas o daan na ginawa ng ating Panginoong Diyos upang lakaran ng tao upang makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Sapagkat sa marami na nating pag-aaral, ang mga tao po o ang lahat ng tao po ay nakagawa ng kasalanan na ang naging resulta nito ay ang pagkahiwalay ng tao sa ating Panginoong Diyos. Nawala yung karapatan sa pagsambat, paglilingkod sa tunay na Diyos. Subalit, napansin niyo po ba? Bagamat may mga reliyon, anong uring reliyon ang itinatag po ng mga tao? Ang sabi, gumawaan niya sila ng sarili nilang landas o daan. Ano po ang lalong masama sa ginawa nilang ito? Ang sabi, gumawaan niya sila para sa kanila ng mga likong landas. Ito po ang uri ng reliyon na hindi makapaghahatid sa tao sa ating Panginoong Diyos. Kaya, ano po ang ibinunga sa mga tao ng mga maling reliyon na itinatag lamang ng tao? Ang binasa ko po sa inyo kanina ay Isaiah 59:8.
Ang babasahin ko naman ay Isaias pa rin, 59:9, pakinggan nyo. Kaya't ang kahatulan ay malayo sa amin, o umaabot man sa amin ng katwiran. Kami nagsisihanap ng liwanag, ngunit narito, kadiliman ng kaliwanagan, ngunit nagsisilakad kami sa kadiliman. Ano nga po ba ang ibinunga ng mga maling reliyon sa mga tao? Sila anya'y nagsisihanap ng liwanag, pero wala anya silang makita, bagkos ay nagsisilakad sila sa kadiliman. Kung gayon, ang mga tao po na nasa kadiliman, wala din anya silang kapayapaan. O ang katumbas, hindi rin sila nakapagbalik loob sa ating Panginoong Diyos, hindi rin sila magtatamo ng kaligtasan. Kaya ano ang dapat tiyakin ng tao? Kung siya man ay nagsasagawa ng reliyon, dapat tiyakin niya nasa tunay siyang reliyon. Pero paano niya malalaman o malalaman ng tao kung siya'y nasa tunay ng reliyon? Kinakailangan niyang hanapin yung tamang daan. Daan na ang Diyos po ang gumawa, na ito nga yung daan na dapat lakaran ng tao para ang tao ay makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong, mga kaibigan, alin nga po ba ang daan na inihanda ng ating Panginoong Diyos para daanan nga ng tao at magbigay ng liwanag sa tao? Pakinggan po ninyo. At ganito ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Awit. Sa 119, ang talata po ay 105, ay ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan ninyo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking puso. Alin po ang inihanda ng Diyos na daan at liwanag para sa tao? Narinig ninyo, sinabi ng banal na kasulatan, ang salita mo anya'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung gayon, napakahalaga po ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito po ang magbibigay ilaw o liwanag sa mga tao. Kaya kung meron mang dapat na sundin at pagbatayan ng tao sa pang-araw-araw niyang buhay at higit sa lahat, sa gagawin niyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, alin po ito? Walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kailan pa po inihanda ng ating Panginoong Diyos para lakaran ng tao ang kanyang mga salita? Pakinggan ninyo. At ganito po ang pagtuturo naman ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Efeso. Sa 2 ang talata po ay 10, pakinggan ninyo ito. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kailan pa po inihanda ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita para lakaran ng tao? Narinig ninyo, sabi ng Biblia, tayo'y kanyang gawa na nilalang niya kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Alin po ba itong mabuti? Tandaan natin, ang mabuti ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang inihanda ng Diyos mula pa nung una para lakaran ng tao. Pero ang tanong, paano po matutupad ito? Ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo ay kanyang gawa na nilalang niya kay Kristo Jesus. Sa makatwid, kailangan po nalalangin muna ang tao sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kaya kailangan pang lalangin ang tao sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Sa kanyang pahayag na nakasulat dito po sa 1, sa 14, ang talata po ay 6, pakinggan ninyo ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bakit nga po ba kailangan pang lalangin ang tao sa ating Panginoong Sukristo? Sapagkat ayon sa ating Panginoong Sukristo, siya anya ang daan patungo sa Diyos. Anong uri po siyang daan? Ang sabi niya, katotohanan. At hindi lang yon. Meron pa tayong dapat natandaan at mapansin
sa kanyang sinabi. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, sino man anya'y di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa makatwid, ang ating Panginoong Sukristo po ang nag-iisang daan para ang tao ay makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Pagka po hindi dumaan ang tao sa ating Panginoong Sukristo, ang tanong, makapagbabalik loob ba ang tao sa ating Panginoong Diyos? Hindi po. Kaya, dapat munang tiyakin ng tao, nagawa niyang dumaan sa ating Panginoong Sukristo, nagawa niya na siya ay mapabilang sa mga taong nilalang sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, paano po malalalang ang tao sa ating Panginoong Hesukristo? Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Pakinggan ninyo, dito po sa Efeso sa 1:9 hanggang 10 ay ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling, na ipinasya niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa kanya. Sinasabi ko, paano nga po ba malalalang ang tao sa ating Panginoong Sukristo? Ang sabi ng Biblia, upang tipunin ang lahat kay Kristo. Napansin niyo po ba ito, mga kaibigan? Hindi po sinabi ditong basta't sumampalataya lamang sa ating Panginoong Sukristo ay malalalang na siya sa ating Panginoong Sukristo. Kailangan na pumayag siya na matipon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero paano nga po ba matitipon ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo. Pahayag pa rin ni Apostol Pablo dito naman po sa Roma, sa 12:4 hanggang 5 ay ganito ang maliwanag na mababasa po natin. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ang ating pong inaalam, mga kaibigan, paano matitipon ang mga tao sa ating Panginoong Sukristo? Kinakailangan po na pumayag siya na maging sangkap ng isang katawan. Alin po itong isang katawan? Na dito dapat pumayag ang tao na siya ay maging sangkap o ang katumbas ay maging miyembro o kaanib siya. Pakinggan ninyo, dito po sa Kolosas, sa 1 ang talata po ay 18, ganito ang pagtuturo sa atin. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin po yung isang katawan na doon dapat pumayag ang tao na mapasangkap o ang katumbas ay maging kaanib o maging miyembro siya noon? Ito po ang iglesia na ang kanilang pinakapangulo walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ang dapat nating matandaan, mga kaibigan? Iisa lamang po ang katawan, iisa lamang po ang tunay na iglesia. Bakit? Iisa lamang po ang pangulo Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, magagawa ng tao na siya ay malalang sa ating Panginoong Sukristo kapag siya ay naging sangkap o naging kaanib na ng nag-iisang tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Kailanman ang isang tao wala pa o hindi pa sangkap, hindi pa miyembro ng nag-iisang tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo, hindi pa rin po niya naisasakatuparan yung kalooban ng ating Panginoong Diyos na matipon sa ating Panginoong Sukristo. Malalang sa ating Panginoong Sukristo. Tandaan natin, ang ating Panginoong Sukristo ang tanging daan para ang tao ay makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos, para ang tao tanggapin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagsambat, paglilingkod na magre-resulta sa kanya sa pagtatamo ng kaligtasan. Pero alam natin, mga kaibigan,
napakarami pong iglesia ngayon. Naglipa na. Iba't ibang mga katawagan o pangalan na itinatawag sa iglesia. Ang tanong po, mga kaibigan, paano natin makikilala sa hanay ng napakaraming nagpapakilalang iglesia ngayon kung alin yung nag-iisang tunay na iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Meron pong pangalan na ibinigay dito. Ano po ang pangalan ng tunay na iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Roma sa 16, ang talata po ay 16, ay ganito po ang ating mababasa. Magbati ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Napakaliwanag po, batay sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang nag-iisang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo, tinawag po ito Iglesia ni Kristo. Bakit po tama lamang na Iglesia ni Kristo ang itawag dito? Sapagkat tandaan natin ang tunay na iglesia sa paglalarawan ng mga apostol, katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Pinatutunayan lamang ng iglesyang ito, hindi na iba sa ating Panginoong Sukristo. Ang iglesyang ito, tunay na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ito nga po ang iglesia ni Kristo. Kaya nung maunawaan po ni kapatid na Chris Ladot ang mga katotohanan ito, sabi nga po niya kanina, wala na talagang ibang option pa ang tao. Kung gusto niya na ang kanyang pagsamba't paglilingkod tanggapin ng Diyos at maghatid sa kanya sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, ang tanging kaparaanan lang talaga ang tao umanib o mapabilang sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya nabanggit din ni kapatid na Chris Ladot kanina, hindi siya pumayag na siya lang ang maging kaanib sa iglesia ni Kristo at makaalam ng katotohanan ito. Sinikap niya ng kanyang mga mahal sa buhay ay makaunawa rin. Malaman nilang katotohanan at sa awat sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang mga mahal sa buhay ay natawag na rin sa iglesia ni Kristo at masisiglang kaanib na rin sa iglesia ni Kristo. Ito rin po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi po tumitigil ang iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, na ibahagi sa lahat ng mga tao sa buong mundo ang mga katotohanan ito. Katotohanan na kapag tinanggap, pinaniwalaan, sinunod ng tao, tiyak na maghahatid sa kanya sa tunay na pagsamba't paglilingkod sa Diyos at higit sa lahat sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya nga po si kapatid na Chris Ladot ay meron pong paanyaya sa mga taong nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga kapwa namin, inaanyayahan po namin kayo na makinig po sa mga aral ng Diyos. Tityakin po namin sa inyo, hindi po kayo magsisisi. Nandito lang po ang kaligtasan sa Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, muli po nagpapasalamat kami ng napakarami sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na sa pamamagitan po ng palatuntunang ito ay maituro namin ang iyong mga kalooban. Maawa ka nawa po sa mga nakinig sa pagkakataong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa po ang mga katotohanan ito na kanilang napakinggan, maging daan na po para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Ama, dumating po ang pagkakataon magkasama-sama na kaming lahat sa tunay na pagsamba't paglilingkod sa iyo sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Hesukristo, lumalapit kami sa iyo. Hinihiling naming patuloy mo kaming ipamagitan sa Ama. Pagpalain, basbasan ng lahat ng iyong mga hinirang. Lalong-lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan,
ang kapatid na Eduardo B. Manalo na siyang inilagay mo para manguna sa bawat isa sa amin. Ama, buo ng aming pag-asang pinakikinggan mo ng aming mga panalangin. Ang lahat hinihiling na po namin sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.